وما علينا إلا البلاغ المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, atin na naman pong ipagpapatuloy ang pagtatalakay sa aklat ng ating Sheikh, si Dr. Ahmad Al-Qadi. Ang kanyang aklat na Al-Aqidah Al-Muyassara min Al-Kitab Al-Aziz wa Sunnah Al-Mutahhara. At ito nga ang part 3 ng ating pagtatalakay ukol sa Tauhid Al-Uluhiyah. Last week sa part 2, ang pinakahuling natalakay natin ay ang topic o paksa ukol sa ibadah. Ang katotohanan o tunay na kahulugan ng ibadah at ang mga uri nito. Isiningit o di kaya binanggit ng ating Sheikh ang paksa na ito dahil nga ang Tauhid al-Uluhiyya ay may kaugnayan sa mga pagsambang ginagawa natin. Dahil nga kabilang sa ating nabanggit na kahulugan ng Tauhid al-Uluhiyya ay ifradullahi bil ibadah, nang ibig sabihin ang pagbubukod tangi lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, pagbubukod tangi kay Allah sa lahat ng uri ng pagsamba na ating isinasagawa. So nababagay, nararapat na maunawaan natin kung anong kahulugan ng ibada at ang mga uri nito. Kaya tinalakay natin last week ang hinggil sa bagay na ito. Ngayon naman, ang mga topic na ating tatalakayin sa araw na ito bilang pagpapatuloy sa pagdidiscuss, pagpapaliwanag sa Tauhid al-Uluhiyya. Una, didiscuss natin Tauhid al-Rububiyyah wal-Uluhiyya mutalazim, khatar syirk wal athar al mutarattaba alayhi. Ibig sabihin daw dito sa una, ang kaisahan ni Allah sa kanyang pagka-Panginoon at pagka-Diyos ay mutalazim. Ibig sabihin hindi pwedeng magkahiwalay. So mamaya di-discuss natin yan. Khatar syirk wal athar al mutarattaba alayhi, ang panganib, pagiging panganib ng shirk, pagtatambal, wal athar al mutarattaba alayhi, at ang masamang masamang dulot bilang resulta ng paggawa ng shirk, pagtatambal. So ano yung mga athar sayyi'a, mga masasamang idinudulot bilang resulta ng paggawa ng shirk, no, bilang pagbibigay babala sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa paggawa na ito ng shirk ng kanyang nasasalungat ang Tauhid al-Uluhiyya. Panghuli, tatalakay natin yung at-tawaif ad-dalla fi hadha al-bab, yung mga uri ng mga tao, mga grupo, relihiyon, sekta na sila ay naligaw, nalihi sa paksang ito. Ibig sabihin ang Tauhid al-Uluhiyya. Sabi ng ating Sheikh sa page 28 ng aklat o page 26 sa PDF na aking isinin sa inyo, o yes, page 28, wal imanu bi uluhiyatillahi azza wa jal lazimul iman bi rububiyyatihi wa muqtadah. Ibig sabihin daw, ang paniniwala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang paniniwala sa pagka-Panginoon ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mutalazim. Ibig sabihin, hindi pwedeng magkahiwalay ang dalawang paniniwalang ito, na kung saan isa lamang ang iyong itakwil at itanggi, hindi magiging ganap ang iyong paniniwala. Nararapat na kung pinapaniwalaan mo ang pagiging pagka-Panginoon ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay gayon din naman na kailangan mong paniwalaan na ang pagka-Diyos ni Allah subhanahu wa ta'ala, na ibig sabihin ay siya lamang ang iyong sasambahin. Dahil nga hindi sapat, tulad ng ating nabanggit sa mga nauna, na maging ang mga mushrik, pagans, no, mga pagano sa panahon ng mahal na propeta, nakikilala, nalalaman nila na mayroong Panginoong Diyos na lumikha ng lahat. Ang pangalan niya ay Allah. Dahil mga Arabo sila, alam nila ang kahulugan ng salitang ilah o kaya ang salitang Allah, Panginoon. Subalit, hindi naging sapat yun upang sila ay makapasok sa Islam dahil hindi nila tinanggap ang Tauhid al-Uluhiyya, ang pagsamba sa kaisahan ni Allah subhanahu, ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagka-Diyos. Kaya nga nabinagit natin yung isang hadith ng naging propeta, mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay tinipon niya lahat ng mga tao sa Makkah sa isang bundok. Sinabi niya, sabihin niyo ang la ilaha illallah tuflihu, bigkasin niyo
sumampalataya kayo, tanggapin nyo ang pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos, ang pagsasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin libang kay Allah. Ang ilan sa kanila, ang karamihan sa kanila sa oras na iyon ay kinutya nila, pinagtawanan nilang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, lalong-lalo na ang kanyang tiyuhin na si Abu Lahab, no, na isang kafir sa panahon niya, at siya rin ay namatay na kafir. Sabi niya, ya Muhammad, tabbalak, minura niya si Muhammad, ito lang ba ang dahilan kung bakit mo kami tinipon sa oras na ito? Paano namin inaanyahan mo kaming sumamba sa nag-iisang Diyos, anong gagawin namin sa mga Diyos-Diyosan namin? So ito kasi yung mga tao sa panahon nila, sa panahon ng mga propeta, ay mga pagans, mga mushrik, sumasamba sa mga ribulto, mga Diyos-Diyosan. So hindi sapat, no? Ang paniniwala lamang sa tauhid ar-rububiyyah, kailangan ay paniwalaan mo rin ang tauhid al-uluhiyyah, at itong pinakamahalaga at itong saligan. Pangunahing ito ang pinakamalaking karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala, na katulad ng ating ipinaniwalag sa part 1 ng tauhid al-uluhiyyah. Sabi ng ating Sheikh, فَمَنْ أَقَرَّ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الْمَالِكُ الْمُدَبِّرُ لَزِمَهُ أَنْ يُقِرَّ بِأُلُوهِيَّتِهِ وَيُفْرِدُهُ بِالْعِبَادَةِ. Kaya sino mang tanggapin niya at maniwala na si Allah subhanahu wa ta'ala ang tagapaglikha, ang nagmamayari, makapangyarihan, at ang nangangasiwa, al-mudabbir, lazimahu an yuqirra biuluhiyatihi, ay nararapat sa kanya ring paniwalaan niya ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa yufriduhu bil ibada, na ibubukod tangi lamang niya kay Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng uri ng pagsamba. So yan ang ibig sabihin ng tauhid ar-rububiyyah wal uluhiyyah, mutalazim, na hindi pwede magkahiwalay ang dalawang paniniwala o topic na ito. Kaya binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa page 29 ng aklat, binanggit ng ating Sheikh yung mga dalil katibayan mula sa Quran na nagpapatunay ng ating nabanggit. Katulad halimbawa sa Suratul Baqarah, verse 21-22, sabi ni Allah, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O sangkatauhan, sambahin niyo lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang lumikha sa inyo, siya ang Khalik. So kung siya ang Khalik, nararapat nating sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhina min qablikum, na siya rin ang lumikha sa mga nauna sa inyo, la'allakum tattaqun, nang sa ganun ay magkaroon kayo ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dito, alladhi ja'ala lakumul arda firasha was samaa binaa wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum, na siya, si Allah subhanahu wa ta'ala, ang lumikha ng kalupaan at ginawa niyang mapanatag sa inyo, was samaa binaa, at nilika sa inyo ang langit, wa anzala minas samai ma'an, at binaba sa inyo ni Allah mula sa langit ang ulan, fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum, at sa pamamagitan nito ay lumalabas, tumutubo ang iba't ibang uri ng mga bunga na rizqan lakum, bilang panustos sa inyo. Pagkaraan ito, sabi ni Allah, nang mabanggit niya ang pagiging Panginoon niya, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kaya wag kayong gumawa ng katambal ni Allah, na huwag kayong gumawa ng mga katambal ni Allah subhanahu wa ta'ala na inyong nalalaman at nababatin. Ibig sabihin, pinaalalahanan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagkapanginoon, no? At panghuli sinabi niya, fala taj'alu lillahi andada, kaya magkagayon sa makatwid, huwag kayong gumawa ng katambal ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsamba. Ibig sabihin, nararapat lamang si Allah subhanahu wa ta'ala ang sambahin natin, dahil siya ang tagapaglikha, ang nagbibigay sa atin ng lahat ng ating pangangailangan. Ganun din naman na binanggit ng ating Sheikh dito yung mga dalil din na bilang katibayan, na mismo si Allah subhanahu wa ta'ala ay binanggit niya sa napakaraming katibayan mula sa Quran, ang pagiging bulaan ng mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng mga mushrik, mga pagano, na ito daw mga Diyos-Diyosan na kanilang sinasamba ay hindi nararapat sambahin, dahil tunay na wala silang katangian, tinataglay na pagka-Panginoon. Sila ay mga bulaang Diyos, dahil ang katotohanan, ang realidad nila ay wala silang tinataglay na ano pa mang katangiang pagka-Diyos o pagka-Panginoon, bagkus mismo sa kanilang mga sarili ay hindi nila kayang tulungan, hindi sila makakapagdulot ng kabutihan, hindi sila makakapagdulot upang ikaw ay ilayo sa kasamaan. So ito ay napakaraming dalil na binanggit ng ating Sheikh. Halimbawa, sa surat Al-A'raf, verse
191 to 198, napakahaba itong itong ayat na ito. Maaari niyong balikan, no, at tingnan niyo yung translation niya sa Tagalog, pero magbabanggit lamang tayo ng ilan sa mga verse. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ayushrikuna ma la yakhluqu shay'a wa hum yukhlaqun. Sila ba ay sumasamba, nagtatambal sa mga Diyos-Diyosan o sa mga bagay na hindi nila kayang lumikha? Ibig sabihin, paano nila sinasamba itong mga bagay na ito? Mga Diyos-Diyosan, ribulto, ano pa mang bagay na sinasamba na hindi nila kayang lumikha ng kahit isang bagay lamang. Wahum yukhlaqun, bagkus sila ang nililikha. So, ibig sabihin, makikita niyo may mga taong lumilikha, sila ang gumagawa ng ribulto. Pagkaraan ay dinadakil at sinasamba nila. Paano nila ito nakakasambahin? Bagamat mismo sarili nila, hindi nila kayang likhain, bagkus sila ang nilikha. So bakit nila sinasamba? Wala yastati'una lahum nasra wala anfusahum yunsarun. At hindi nila kayang tulungan ang kanilang mga sarili. So paano nila, kung mayroong gagawa ng kasamaan sa mga ribulto at Diyos-Diyosan na ito, ay hindi nila kayang tulungan, mismo hindi nila kayang tulungan ang kanilang mga sarili. Sa verse 94 sabi niya, innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amthalakum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin. Tunay na ang inyong mga dinadalangin na sinasamba bukod pa kay Allah ay ibadun amthalukum, sabi ni Allah, ay mga alipin na katulad nyo. Fad'uhum, sige, humingi kayo, manalangin kayo sa kanila, sabi ni Allah, falyastajibu lakum in kuntum sadiqin. Tignan natin kung kaya nilang tugunan ang inyong mga panalangin. At ito hindi mangyari dahil nga ito yung mga ribulto, mga Diyos-Diyosan na ginawa lamang ng isang tao at hindi nila kayang lumika ng kahit na napakaliit na bagay. So, wala silang kakayahan dahil wala silang tinataglay na pagka-Diyos o pagka-Panginoon. So, lahat ng ito ay mga bulaan. Ngayon mga kapatid, sabi ng ating Sheikh, kung ang tauhid al-uluhiyya ang siyang pinakamalaking karapatan ni Allah at pinakamalaking paniniwala, pinakamalaking katuruan sa Islam na dapat paniwalaan at isabuhay ng isang tao ang tauhid al-uluhiyya, ang pagsamba lamang sa nag-isang Diyos. Ang kabaliktaran nito ay siya ang pinakamalaking kasalanan na maaaring magawa ng isang tao. Ibig sabihin, anong kabaliktaran? Ano ay ang sumasalungat, lumalabag sa tauhid al-uluhiyya, ang tinatawag na shirk, pagtatambal. So, ibig sabihin, ang tauhid al-uluhiyya siyang pinakamalaking paniniwala, saligan ng religyong Islam, ang la ilaha illallah, ang paggawa, paglabag o ang paggawa ng bagay na sumasalungat nito, ang siyang itinuturing na pinakamalaking kasalanan at ito ang paggawa ng pagtatambal, shirk. Kaya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, binanggit niya sa banal na Quran na ang shirk, ang avlamu vulm, ang siyang pinakamatindi, pinakamalaking uri ng vulm, kawalan ng katarungan. Inna shirka la vulmun azim, Surat Luqman verse 13. Tunay na ang shirk, ang siyang pinakamalalaking kasalanan, ang siyang pinakamalalaking kawalan ng katarungan. Dahil ang vulm daw ay ang paglagay sa isang bagay sa hindi niya hindi saba ang paglagay sa isang bagay sa lugar na hindi niya lugar o hindi niya kinalalagyan, dahil ang pagsamba ay nararapat lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pag inilihis mo at inialay mo sa iba, ay nakagawa ka ng dalakilang malaking kawalan ng katarungan. Pangalawa, binanggit din, kaya ang shirk ay akbarul kabair. Ang pagtatambal ang siyang pinakamalaking kasalanan sa lahat ng kasalanan. Nang tanungin ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, o di kaya sa hadith na naiulat na sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair, nais nyo bang ipabatid ko sa inyo ang pinakamalaking kasalanan sa lahat ng kasalanan? At binanggit niya ito ng 3 beses. Nagtatanong siya, tinanong niya ang kanyang mga sahaba ng 3 beses, ala unabbiukum bi akbaril kabair thalathan, qalu bala ya Rasulullah, opo mausugo ni Allah. Sabi ng mahal propeta, al-ishraku billah. At nang siya ay tanungin, tinanong ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ayu dhanbin a'zam indallah. Pagkaraan nito, tinanong ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ano po ang pinakamalaking kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala? Sinabi ng mahal na propeta, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak.
ang gumawa ka ng katambal ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsamba bagamat siya ang lumikha sa iyo. Ibig sabihin, pinakamalaking kasalanan, sabi ng mga propeta, ay ang gumawa ka ng katambal na bagamat si Allah subhanahu wa ta'ala ang lumikha sa iyo. Paano mo kung nagagawang gumawa ng pagtatambal sa iba, sumasamba ka sa iba, bagamat si Allah subhanahu wa ta'ala ang lumikha sa iyo. So ibig sabihin, kung si Allah subhanahu wa ta'ala ang lumikha sa iyo, siya lamang nararapat mong sambahin, at kapag gumawa ka ng pagsamba, nagtambal ka kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsamba, makakagawa ka ng pinakamalaking kasalanan. Ngayon, isinunod ng ating Sheikh ang ilan sa mga al-athar al-mutarattaba ala fi'l shirk. Ibig sabihin, yung mga bagay masasamang idinudulot ng paggawa ng shirk, mga panganib at masasamang idinudulot ng paggawa ng shirk. Anong unang panganib at masamang idinudulot ng paggawa ng shirk? Una, adamul ghufran, ang kawalan ng kapatawaran. Ang kawalan, ibig sabihin hindi patatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang taong namatay na siya ay gumagawa ng malaking pagtatambal. No, ang sinasabi natin dito, yung tao habang siyang nabubuhay, ang pintuan ng tauba, pagbabalik loob ay patuloy pa rin nakabukas. Subalit kapag danaddat na siya ng kamatayan, na siya ay nagtatambal, ito ay hindi siya patatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala kapag malaking pagtatambal. Anong dalil dito? Sa Suratun Nisa, verse 48, Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Tunay na si Allah hindi niya patatawarin ang kasalanan ng pagtatambal sa kanya. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, at patatawarin niya ang bukod pa rito liman yasha sa taong ninanais ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yushrik billah faqad iftara ithman 'azima. Sinumang magtambal kay Allah subhanahu wa ta'ala ay tunay na nakagawa ng napakalaking kasalanan. Pangalawa, no, ito kawalan ng kapatawaran. Pangalawa, tahrimul jannah wal khulud finnar wal billah. Ipagkakait sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang paraiso, at siya ay mananatili sa impyernong apoy ng habang buhay sa sino mang gumagawa ng malaking pagtambal na hanggang siya ay namatay, ganito pa rin ang kalagayan niya, wal billah. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Ma'idah verse 72, Innahu may yushrik billah faqad harramallahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Tunay na sinumang gumagawa ng shirk, pagtatambal kay Allah, ay tunay na ipagkakait sa kanya ni Allah ang paraiso at ang kanyang magiging hantungan. Ang kanyang magiging lugar ay ang impyernong apoy. So ito yung dalil na hinggil sa atin nabanggit na ipagkakait ni Allah sa sinumang namatay na siya gumagawa ng malaking pagtatambal at siya mananatili sa impyernong apoy habang buhay, waliyudu billah. Sa Surat Ma'idah verse 72. Pangatlong masamang idinudulot ng shirk, hubud jami'il a'mal, ipapawalang bisa ni Allah subhanahu wa ta'ala lahat ng iyong nagawang mabuting gawa, waliyudu billah. Subhanallah. Ibig sabihin, may mga Muslim na hindi nila namamalayan na sila pala nakakagawa ng malaking kasalanan hanggang sa sila ay nadatnan ng kamatayan. Kaya yung lahat ng kanyang nagawang mabuti ay ipapawalang bisa ito ni Allah. Ganito kapanganib, mga kapatid, ang paggawa ng kapanganib, ang shirk akbar. Kaya nararapat na pag-aralan natin ang akida, lalong-lalo ng tauhid al-uluhiyya at yung mga sumasalungat lumalabag dito, dahil yung may mga gawaing sumasalungat sa tauhid al-uluhiyya na itinuturing na shirk akbar. At ang shirk akbar ay sa nabanggit natin na mga panganib at masamang idinudulot nito ay ipinapawalang bisa niya ang lahat ng iyong mabuting gawa. Waliyudu billah. Anong sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Suratul Zumar verse 65. Ipinahayag sa iyo at sa mga nauna sa iyo na kapag kayo o ikaw ay nagtambal, la yahbatanna amaluk, ay tunay na ipapawalang bisa, no, masisira o papawalang bisa lahat ng inyong mabuting gawa, wala takunan na minal khasirin, at ikaw o kayo ay mapapabilang sa magiging talunan dito sa mundo, higit lalo sa kabilang buhay. So ito yung mga masasamang idinudulot, no, ng paggawa ng shirk akbar na kailangan nating maunawaan ang panganib na ito, nang sa ganoon ay ating
maiwasan ating mailigtas o maiwasan itong yung mga bagay na itinuturing na malaking pagtatambal. At ganun din naman yung mga maliliit na pagtatambal dahil maring umahatong ito sa malaking pagtatambal. At di ba, inshallah sa part 4 ay tatalakay natin yung mga uri ng shirk. Mashallah, no? Subhanallah. So sa next part tatalakay natin yung mga uri ng shirk, malaki man o maliit na pagtatambal na hindi namamalayan o di kaya mga gawaing shirk na talamak laganap sa panahon natin ngayon, maaring maging sa mga lugar ng kamusliman. So ngayon naman mga kapatid, panghuling topic na ating tatalakay ngayon ay at-tawaif ad-dalla fi hadzal bab. Yung mga uri ng mga tao o mga sekta, mga relihiyon na naligaw na lihis sa paksa na ito na ang tauhid al-uluhiyya. Una rito, ubadul awthan, yung mga taong sumasamba sa mga uri, wathan, ano pa mang sinasamba, Diyos-Diyosan, ribulto, ala ikhtilafi ma'budatihim, iba't ibang uri ng sinasamba katulad ng kahoy, may mga sumasamba ng kahoy, hajar, bato, ins, tao, no? Katulad halimbawa ng Christianity na ginawa nilang Diyos, Panginoon si Jesucristo, jin, yung mga engkanto, may mga taong sumasamba sa engkanto, napakarami to, maging may mga Muslim na hindi nila namamalayan na sila'y nag-aalay ng pagsamba sa mga engkanto. So ito ay tinatawag na shirk akbar, din pagsamba sa mga jin, mga engkanto, paghingi sa kanila ng tulong, pamamagitan, no? At so on and so forth. Wa malaika, no? Maging mga anghel, pag ginawa silang mga Diyos o pinag-aalayan sila ng pagsamba, itinuturing din tong shirk akbar na kabilang sa ibadatul awthan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, wakawakib, yung mga bituin, wahayawan at mga hayop. Halimbawa, ang mga Hinduism na lubos nilang dinadakila ang baka, no? At iba pang mga uri ng mga hayop na sinasamba, subhanallah, mimma agwahum bihi minasyaitan, na sila inilihis ni Satanas mula sa tamang landas. So, ito yung mga tinatawag na ubadul awthan. Ano pa mang uri nito, ano pa mang sekta o relihiyon, maging may mga sekta sa Islam na hindi nila namamalaya na sila'y napapabilang dito na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan o di kaya iba't ibang uri ng bagay na sinasamba o dinadakila, pinag-aalayan ng pagsamba. Waliyudubillah. Pangalawa, uri daw ng nalihis sa paksang ito ay yung tinatawag na mga al-quburiyun, sumasamba sa mga puntod, mga libingan. Subhanallah. No, al-quburiyun, hinango sa salitang kabar o kubur, na ito yung mga libingan, puntod, na lubos nilang dinadakila ang mga libingan. Halimbawa, yung mga gulato Sofia na nag-aalay sila sa mga puntod ng kanilang mga auliya, mga saint, mga santo, no, na namatay, mga guro, mga sheikh nila. Pag sila ay namatay, pumanaw, kanilang pinaniniwalaan na meron silang kakayahan sa pangangasiwa, sa kalawakan, kaya pumupunta sila sa kanilang mga puntod at humihingi sila ng pamamagitan, keso ganyan, o di kaya nag-aalay sila ng pagkatay sa kanila, o di kaya nagtatawaf, lubos nilang dinadakila. Ito ay mga kuburi yun, sinasamba nila ang mga kubur. So ito ay shirk akbar, malaking pagtatambal, o di kaya humingi daw sila sa kanila ng kabutihan, o di kaya humingi din sila naway iligtas daw sila sa kasamaan. So may mga uri ng maging mga sekta sa Islam na gumagawa sila ng malaking pagtatambal pagdating sa pagdadakila sa mga libingan, mga puntod, na kung saan pumupunta sila doon, kinakausap nila yung namatay doon at yung nakalibing doon, humingi sila ng kabutihan o di kaya iligtas sila sa kasamaan o di kaya mga tawassul, di ba? Inshallah tatalakay natin ito. Ang mga uri ng mga tao na ito ay sila yung tinatawag na mga kuburiyun na nalihis at naligaw na nakagagawa ng malaking pagtatambal na sumasalungat sa tauhid al-uluhiyya. Pangatlong uri ng mga taong nalihis at naligaw sa paksang ito, sabi ng ating Sheikh, as-sahara wal-kuhan, yung mga mangkukulam at yung mga manghuhula, salamangkero, sila yung mga taong ya'budun al-jinn, no? Sila yung mga taong sumasamba sa mga engkanto. Kasi itong mga salamangkero o di kaya mangkukulam ay meron silang kaugnayan sa mga engkanto. Kaya ang sihr, ang kahana, ay tinuturing na malaking
pagtatambal, mga kapatid. Yung mga taong mangkukulam, yung mga taong manghuhula, ay tinuturing itong malaking pagtatambal dahil sila ay sumasamba sa mga jin, may ng kaugnayan. At ang kadalasan, ang mga jin, kapag binibigyan sila ng kapakinabangan, ay ang kapalit nito ay pag-aalay ng pagsamba sa kanila, pagkatay, pag-aalay ng hayop sa kanila, o di kaya gumagawa sila ng pangungutya, no? Sinisira nila o di ka pinupunit nila, o kaya ginagawa nila ang Quran bilang panghugas sa kanilang mga dumi. Ito ay realidad na napagtanto ng karamihan na ginagawa ng mga jin sa mga taong nakikipag-ugnayan sa kanila. Ito yung mga mangkukulam, manghuhula. Kaya ito ay itinuturing na malaking pagtatambal, shirk akbar. Ganun din ang panghuhula. Dahil ang mga manghuhula ay itinuturing nila, inahalintulad nila ang kanilang mga sarili sa malaking karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ang bagay na mga in the future, dahil walang nakakaalam kung ano yung mangyayari in the future, ang tanging nakakaalam nito ay si Allah subhanahu wa ta'ala. So sino mang mag-angkin na alam niya yung mga mangyayari sa mga susunod na mga future, ay para niyang sinasabing katambal siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ay shirk akbar, kaya tinuturing na shirk akbar. Kaya nabanggit sa hadith na sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, sino mang pumunta ng manghuhula ay magtanong lamang sa isang manghuhula, ay walang tatanggapin sa kanyang sala sa loob ng 40 days hanggat hindi siya magbalik loob. At kung magpahula siya sa isang manghula at paniwalaan niya ang sinabi sa kanya ng manghula, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, ay tunay na siya ay naging kafir, no? Sa ano pa mang, ibig sabihin siya ay nawalan ng pananampalataya. So ganito kapanganib ang pagtangkilik sa mga taong itong mga sahara, mga mangkukulam, o di kaya yung mga manghuhula. Kaya minsan yung mga manggagamot, mga albularyo, ay piliin at tignan natin, no? Kaya dahil may mga taong manggagamot na hindi pala natin alam na sila ay mga kabilang sa mga uri ng mga taong to na ating nabanggit. Di ba? Inshallah ta'ala, baka mabanggit natin, madaanan natin yung ruqya ash-shar'iyya, tamang panggagamot na nabanggit sa Quran, na kailangan ito ay mula sa Quran, o di kaya mga dua na nabanggit sa hadith ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. So ito lamang po, mga kapatid, ang mababanggit muna natin sa araw na ito, sa part 3 ng Tauhid al-Uluhiyya, at inshallah ta'ala ay pagpapatuloy na naman natin at babanggitin natin yung mga uri ng shirk sa susunod na pagtatalakay natin sa aklat na ito. So naway napulutan natin ng kaalaman, nakapagbigay sa atin ng kunting kaalaman mula sa paksa na ating tinalakay ngayon. Kung mayroon man kayong katanungan o clarification, comment nyo lamang po, di kaya i-PM nyo sa akin. So maraming salamat po sa patuloy nyong pagsusubaybay. Dagdagang panawan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga kaalaman, lalong-lalo na ang mga kaalamang may kaugnayan sa ating akida. So hanggang sa muli, wa akhiru da'wan, alhamdulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.